Kung nakikita nyo, yan yung ating pinang-sealed na harina. So, hindi talaga sumabog yung ating palaman. So, yan. So, buong buo yung palaman natin. Yan. Unang tingin pa lang ang sarap na. Minit-init pa. Magandang araw. Samahan nyo ako magluto ng banana meat. Itong banana meat na to ay galing ito sa Cebu. So ito yung mga sangkap natin. Meron tayo ditong giniling. So medyo na-stock na sa ref. Kaya medyo iba yung kulay. Meron tayo ditong minced na garlic. Saka meron tayo ditong sibuyas. Saka para naman medyo may kaunting ahang naman. Naglalagay tayo dito ng sili. Pero ito naman ay depende sa inyo kung maglalagay kayo. Kahit huwag nyo nang lagyan, okay lang. Siyempre, ito yung ating pinaka-main ingredient. Ang ating saba. Saging na saba. At para naman sa pantakip natin mamaya, magagamit natin to para ipantakip natin mamaya sa saba. Meron tayo ditong harina. So, ayun yung ating mga sangkap. Simulan natin sa pagigisa ng ating giniling. So, ayun nga, nagpainit na tayo dito ng kawali. Mainit na ito kaya maglagay tayo mantika. Kunting mantika lang. Sapat lang sa ating gagawing paggisa. Lagyan na natin yung bawang. Sibuyas. Igisa lang ito hanggang sa lumabas yung aroma. So mag-change ng kulay into light brown. Kung naaamoy mo na mabango na, pwede mo nang ilagay yung ating kaunting giniling. Yan. Kaunti lang yung giniling na ating gagamitin dahil kaunti lang naman yung ating lulutuin. So, igisa lang to hanggang sa mag-change into light brown. At this point, maglalagay din tayo dito ng mga pampalasa. So, tayo ng paminta. Pang umami natin, bitchin. Saka siyempre asin. Yan. Haluin lang to. Haluin lang natin. Lutuin natin ito ng mga 5 minuto. Mabilis na maluto to kasi giniling, di ba? So ayan lang natin na maluto. Bago ko makalimutan, lagyan natin ng sili. Ito yung hiniwa ko kanina. Para may kaunting anghang naman. Sili. Pero ito naman ay optional ha. Kung ayaw nyo namang hang ay as is na yun kanina, huwag nyo na lagyan ng sili. So at this point ay hahanguin na natin to. Papatayin na natin yung apoy. Luto na to. Transfer na natin sa lagayan natin. So ito, malinis na lagayan. Ayan, lipat na natin. Diba, napakadali lang lutuin to. Pero hindi pa tayo tapos dito, diba? May mga susunod pa tayong gagawin. So actually, nangangalahati pa lang tayo sa ating proseso. So ayun, ilipat na natin. Tabi lang natin to. Ang sunod naman natin gagawin ay babalatan natin itong ating mga saging na saba. So as you can see, meron tayo ditong mga 15 pieces na saging na saba. So balatan na natin. Dito tayo magsisimula. Hindi natin siya tatanggalin sa tawag dyan, yung pinaka dinidigitan niya. Hindi ko alam tawag dyan eh. Yan. Tatanggalin lang natin yung dito sa gilid. Then balatan natin. So hindi siya makalat, diba? Hindi katulad kung tatanggalin mo isa-isa, makalat yun. So yan. Tanggalin lang natin to. Balatan lang natin. So itong banana meat na ito ay, tulad na sabi ko kanina, ay galing ito ng Cebu. Sinumuwi ako, actually sa asawa ko taga Cebu, so yun, doon ko natikman to.
So, hinahanda nila ito kasama ng iba pang recipe kapag may piyesta. Yun. Yeah, try natin gayahin kasi masarap. Pero yung mga saging ko medyo maliliit. Medyo maliliit siya. Pero mahal ang kilo ngayon ng saging, ha? Ang dami pala ng aking lulutuin. So, ito na nga yung ating mga nabalata na saging. So, next step tayo ay lalagyan natin ito ng butas. Kasi dyan natin ilalagay yung ating giniling. So ang gagawin nga natin ay ilalagyan natin ito ng butas dito sa gitna. So ganyan, hiwaan nyo lang dito. So yan. Hiwaan lang natin to. Katulad ng aking ginagawa. Medyo malalim kasi para marami yung ating mailagay na palaman. So ayan. Huwag natin i-diretso sa dulo para hindi tuluyang mabutas yung ating saging. So, ganyan lang. So, gagawin natin ang ganitong proseso sa lahat ng saging na ating lulutuin. So, ayun na nga. Natapos na tayo sa ating pagbubutas ng ating mga saging. So, itatabi muna natin ito. Next step naman ay gagawa tayo ng tinunaw na harina. So, yung pantatakip natin doon sa mga ginawa nating butas kanina. Lagay tayo ng harina dito. Tansya-tansya lang. Siguro mga 3 kutsara. Depende sa lulutuin nyo. Kung madami yung tatakpan nyo. Tabihan nyo na yung tunawan yung harina. Pwede kayo maglagay ng itlog. Ako hindi na. Okay na yan. Lagyan na natin kaunting tubig. So yan. Saka natin tunawin. Nawin lang natin to. So kung hindi pa katulad pa nyan, ibig sabihin kulang pa yung tubig natin inilagay. So, yan. Dagdagan lang natin. Hanggang sa makuha natin yung consistency na gusto natin. So, at this point nga, nakuha ko na yung consistency ng harina na gusto ko. So, magsimula na tayong maglagay ng palaman sa ating saging na saba. Ito yung ating giniling. So, kuha lang tayo ng amount ng giniling. So gagawin natin is papalaman lang natin to dito. So ganyan lang. Siksikin natin, marami naman yung ating palaman. So siksikin natin, busugin natin ng palaman, di ba? Busugin natin yan hanggang sa ilalim. And then takpan natin ng ating harina. So, tamang-tama yung consistency ng ating ginawa. So, takpan lang natin yan. Hindi yung purpose naman yan ay para hindi sumabog or maghiwa-hiwalay once prinito natin yan. Tabi lang natin. So, ulit-ulitin lang natin to hanggang sa maubos natin yung ating saging na saba. Maubos natin palamanan. Di ba? Natin. Itong ginawang mixture. Actually, hindi siya mixture. Tinunaw lang siya na harina. Sabi natin. So, ito na nga guys yung ating mga saba or saging na ating na-sealed ng ating tinunaw na harina. Next step naman natin, ang gagawin natin is ipiprito ito. Sa kaparehong kawali guys, nagpa-init na tayo. At nagpapainit tayo ngayon ng mantika. Damihan natin yung mantika kasi yung aim natin dito, yung goal natin is ma-deep fry yung ating saging. So kapag ganyan, okay na yung kadaming mantika. Antayin lang natin uminit yung ating inilagay na mantika. So sa tingin ko guys, mainit na yung ating inilagay na mantika. Next step natin ay prituhin na natin yung ating mga saging na saba. So gumamit na ako ng sipit dito. So ayan. So isahin lang natin. So, gagawin ko lang ay papaliguan lang natin para tumigas yung harina na nasa ibabaw. So, ganyan lang. So, antayin lang natin mag golden brown yung kabilang side para baliktarin natin.
So ayun, baliktarin lang natin. So kung nakikita nyo, naka-sealed talaga yung ating, so yan, yan. Sealed na sealed yung ating banana. Hindi sumabog, hindi naghiwa-hiwala yung ating palaman. So itong iba ay luto na. Luto na to. Tignan natin dito. So ang ganda ng kulay niya. Yan. So tabi lang natin to at proceed tayo sa last batch natin. So at this point guys ay luto na ito yung ating pangalawang batch. So hanguin na din natin to. At saka natin palamigin syempre. Wow, natatakam na talaga ako. So tabi lang natin at palamigin. At syempre, hindi matatapos yung ating pagluluto kung hindi natin titikman yung ating niluto. So ito na yung mga naluto nating banana meat. So kumuha tayo ng isa, yung hindi mainit. Tikman natin guys yung ating nilutong banana meat. So kung nakikita nyo, yan yung ating pinang-sealed na harina. So hindi talaga sumabog yung ating palaman. So yan. So buong buo yung palaman natin. Yan. Unang tingin pa lang ang sarap na. Minit-init pa. Ang sarap. Para akong bumalik ng Cebu. Itong ganito guys, yung natikman ko nung unang punta ko sa Cebu. Tsapa.